Diyos. Kung willfully, ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon, or willfully, ikaw naman ay sumusuway sa ating Panginoon. At sigurado ko kapag ikaw ay sumusuway sa kalooban ng Panginoon, hindi ka magiging masaya sa iyong buhay. O ba? Hindi magiging masaya. Hindi magiging masaya ang paglilingkod sa Panginoon. Kaya makikita mo ang mga tunay na nilinis, pinisikan ng dugo ng ating Panginoon. Nasa kanilang puso ang kagalakan. Maaari kung minsan nakita mo patang-pata na yung katawan niya. Pero sa kanyang puso pa rin, nag-uumabaw yung kagalakan ng mga pagbigay ng patotoo para sa ating Panginoon, di ba? Na sumamba sa ating Panginoon. Yan ay gawa ng Diyos. Kaya sabi niya dito, we can distinguish the sons of God and the sons of the devil. Makikilala daw yung mga anak ng Diablo at ang anak ng Diyos. Sabi niya dito sa 1 John 3:10, dito na hayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo. Ang sino man hindi gumagawa ng katwiran ay hindi sa Diyos, kaya hindi umiibig sa kanyang kapatid. Ayan po yung ating pinag-aralan kanina. Yung pag-ibig na nagbubuhat sa malinis na puso. Alam niyo, ito yung unang ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Yung pag-ibig, hindi lamang yung ating kapatid, maging yung ating kaaway, di ba? Kaya po nakakagulat yung mga gawa ng Panginoon sa buhay natin. Na dati nung tayo mga makasalanan pa, ni yung mukha ng ating kaalit ayaw nating makita. Pero sa isang tunay na pinanganak ng Diyos, nilinis ng Diyos, na sa iyong buhay, bilang nilinis ng Diyos, una mong ipinapanalangin yung taong gumawa ng masama sa iyo. Yun ang difference. Yun ang difference ng isang anak ng Diablo at ang anak ng Diyos. Kaya magugulat ka ngayon. Bilang ipinanganak ng Panginoon, bakit dati? Napakabilis kong magmura. Di po ba? Napakabilis. Dati ganito ang ugali ko. Sa inyong tahanan, napakahirap kong pakisamahan. Pero nung tinanggap mo ang ating Panginoon, magaan ang kalooban mo sa isa't isa. Di po ba? Napakagaan na ng iyong loob. Yung kalooban mo sa Panginoon, na inilapit mo sa ating Panginoon ang iyong buhay, napakagaan na lang na nalalagpasan mo yung mga problemang dumadating sa iyo. Kaya magugulat ka, ito na ba ako ngayon? Hindi ko alam ang inyong karanasan. At alam niyo, gusto ko talaga nakakarinig yung mga newly convert sa Panginoon. Parang nai-refresh tayo ng ating dating karanasan. Yung mga trials na dumating una sa ating pamilya, sa ating mga naging kaalit noong unang panahon, na ngayon nagagawan mo na sila ng mabuti, di ba? Kaya ako noon yung naging kaalit ko mula elementary hanggang nag-college kami, pinagsama pa rin kami ng mga magulang namin sa boarding house. Hindi kami nag-uusap. Pero lang hindi niya tinanggap ang ating Panginoon. Kaya sabi ng nanay ko, magpahinga ka ng ulam sa kapitbahay. Si Manang na lang. Si Manang. Si Ating. Ayoko may kaaway ako dun Kaklase ko pa. Salamat sa Panginoon. Alam niyo nung naligtas ako mula sa kasalanan, magkasama kami. Una akong lumapit sa kanya sa loob, mag-usap na tayo. Mag-usap na tayo. At gusto ko rin siya nun. Nagulat naman siya, sabi niya ayaw daw niya ng mahabang buhok, kaya naisasama ko siya sa mga gawain. Choices, di ba? Kaya nung kahit ayaw niya, maglalaba pa ako. Bebes yung prayer meeting. Bago siya dumating, nilalaban ko yung marumi niya. Nalaban ko na yung marumi mo. Halika na. Hindi na siya makatanggi. Sumasama siya. Alam yung mga choices na ginagawa natin sa buhay
nito, it determines our destiny. Yung mga panahon din na narinig natin ang Ebanghelyo ng ating Panginoon, kahit isang beses lang na narinig natin yan, pananagutan na rin natin yan. Kaya yung mga iba, mabuti pa, hindi nila narinig ang salita ng Panginoon. At in-ignore lang nila, pinabayaan lang nila yung mga chances na yun na ibinigay sa kanila ng Panginoon. Nakakalungkot, di po ba? Pero makita mo yung mga pumili sa ating Panginoon. Ano ngayon ang buhay? Na mga tunay na pumili sa ating Panginoon. Di po ba tumatanda na rin? Kita doon yung batch namin. 1980s. Yun yung mga pumili sa Panginoon. Nakapag-asawa din both Christian. Mga choices, di ba? Pero yung mga pumili sa mundo, wala na sila. Siyempre, wala na sila doon. Makita mo ngayon sa Facebook, iba yung mga itsura nila. Pero makikita mo rin sila minsan, pag mag-comment sila, parang sa kanilang puso, napakalaking panghinayang din sa buhay nila. Na hindi nila pinili nung kabataan nila ang ating Panginoon. At sila'y napalayo sa Diyos, kasama rin ang kanilang pamilya. Choices. Alam niyo si Moises, nung pinili niya ang ating Panginoon, dahil meron siyang nanay na siya rin nag-bring up sa kanya, sa katotohanan, kung ano talaga siya. Siya isang Hebreo. Ng kanilang Diyos na sinasamba ay ang tunay na Diyos. At hindi siya talaga paraon. Yun yung na-brought up sa kanyang puso. Yun ang na-implant ng kanyang nanay, ng kanyang nag-alaga sa kanya, na tunay niyang nanay. Kung sino yung Diyos ng kanyang mga magulang. At yun ang kanyang hinawakan. Hindi niya yun iniwalayan, bagaman eto, mayroong choice na gagawin siya. Ehipto, Karamihan, ito yung mga anak ng Diyos, mga Hudyo, na mga alipin lamang sila. Pero dahil mas matindi yung naitanim sa kanyang puso, na pagmamahal, kaya makikita mo dito sa Hebreo kung paano siya nagtagumpay. Mas pinili ni Moises na piliin ang mga tampalasanan na bayan ng Diyos kaysa yung mga nagsisikupas na yaman sa Egypto. Yun yung pinili niya. At naging masaya siya. Eternal yung pinili niya kaysa yung temporal na mga bagay na kanyang nakikita. Kaya nga po dito, makikilala natin, we can know them by their fruit. Yung mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo, makikilala sila sa kanilang mga bunga. Alam niyo nung unang nabasa ko, dahil nung bagong convert ako, alam ko sa mga bagong converte, talagang hindi nila iniiwan ng Biblia. Ayan, si Lolo Jaime, alam na yan. Nakapag ginaganon na yung walis nito, hindi inang sa may dingding eh. Alam kita, sabi niya. Basa ka ng basa ng Biblia. Sabi niya, baka maano daw, mawala na sa ano. Pero halos hindi mo iiwanan talaga yung Biblia na binabasa mo, na yun yung pagkain ng iyong kaluluwa. Kaya bilang mga anak ng Panginoon, ito yung pagkain ng ating kaluluwa, mga kapatid. Amen? Eh kung sa mong maghapon di ka kakain, nagre-reklamo ka eh, bakit wala kayong ulam? Buklatin mo yung kaldero, walang laman. Buklatin mo yung rep, wala rin laman, naka-off pa. Record na mesa, may nakatakip naman doon. Tuyo naman ang laman. Kireklamo. Iba naman po, walang po. Gagawa ng paraan, kung may bali-bali, bili ng noodles, bili ng itlog. Eh tapos yung Biblia mo naman, hindi mo man lang makita kung nasaan siya. Ha? Pagkain ng ating kaluluwa. Kung yung libro laging binabasa, di ba? O laging naka-open yung Facebook. O laging naka-open sa internet. Yung Biblia kaya mga anak. Alam niyo, pag binabasa niyo yan, lalo mo makikita yung kayamanan ng salita ng Diyos, na perlas, na ginto yan. Amen. Amen. Alam niyo, nung nabasa ko yung fruits, regarding sa fruits sa Mateo,
na kapag hindi nabubunga at itatapon sa labas at yuyurakan ng mga aso, yung nagkaroon ako ng takot sa aking puso. Kaya nagsusumikap na lumago sa pagkakilala sa Panginoon dahil nakakatakot, di po ba? Ang mga salita ng Panginoon na hindi mo masunod sa iyong buhay. Kaya kung wala tayong Biblia, mag-ipon ka, ilang taon ka na sa Panginoon. 10 years? Kahit piso-piso lang araw-araw. Sa isang buwan, ilan na? Sige na. Matatagin mo mga ano. Ilan na sa isang buwan? 30? 30 na, piso. Ay, sa isang taon, 365 na magkano bang Biblia? Piso lang yun, ha? Eh kung dos, ipunin mo sa araw-araw. Hindi mo na kailangan ma-sponsor naman yours. Kaya man ang yours. Ikaw mismo dahil kinauuhawan mo ang salita ng Diyos, mag-iipon ka. Dahil pa soft drinks ka, mayroon ka pa yung, ano ba yung gano'n? Yung may sip-sipan na ano, mamahalin nyo. Nauhaw ka, gusto mo ano? For ano ba? Bibili sa McDo, yung mahal natin. Starbucks. Isa, mag-Starbucks ka pa. Pero pang pakain tayo sa labas. Tapos hanggang ngayon, wala kang Biblia. Para ka namang hindi nagnanasa. Hindi naman lahat ilalagay ng Panginoon sa harap mo. Lahat ang kailangan ng spiritual. Di po ba? Hindi lahat kailangan isinusubo bilang kanyang mga anak. Dahil nakikita ng Panginoon yung puso natin, itong anak kong ito talagang nagsisikap. Di ba nakaka-bless yung bagay na yun? Makita mo isang anak ng Diyos, nagsisikap siya sa kanyang buhay spiritual, na siya ay lumago sa pagkakilala, sa pagbabasa ng banal na kasulatan. O, nabasa ko yun Yung pala tamang-tama sa pagsubok na dumating sa'yo. Eh kung wala kang alam na ano ng mga promises ng Panginoon, napakaraming promises ng Panginoon para sa'yo. Para ikaw ma-maintain mo ang iyong integridad, ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Alam niyo, nung mula nung tumanggap tayo sa ating Panginoon, nag-iipon na tayo, we are building up na. Nagtatayo na tayo. Pero alam mo ba ninyo yung pagtatayo niyan, 20 years of building, 30 years of building, 10 years of building, pwedeng malumin yung pananampalataya natin in 5 minutes kapag hindi tayo maging maingat sa ating pananampalataya. Pag hindi tayo magiging malapit sa Panginoon sa pananalangin. Kaya ni-encourage ko kayo, mga kabataan lalo na maging malapit kayo sa Diyos sa pananalangin. Alam niyo yung pananalangin, yun yung magiging langis natin. Magiging init natin. Makita mo isang mapanalangin Kristiyano. Sila yung mga giant of their faith. Mga higante sa pananampalataya. Yung mga Kristiyanong mapanalangin. Na laging mayroong init, mayroong handang pusong gumawa. Kaya pagdating sa gawain ng Panginoon, kung ano man yung itinatawag sa atin, ready 100%, di po ba? Nandito ako kung kailangan kang gamitin ng ating Panginoon. Kaya mga minamahal, by their fruit, sabi niya, kung ano yung kanilang puno, kung ano yung puno, yun ang magiging bunga. Sino ba yung puno natin? Si Kristo ang puno, tayo yung kanyang mga sanga. Kaya kung tayo yung mga sanga ng ating Panginoon, karapat-dapat din naman na magbunga ng mga mabubuting bunga. Kaya nga dito, yung bungang ito, walang iba, yung bunga ng kabanalan, ng malinis na buhay. Kaya walang kasalanan sa mga anak ng Diyos. Hindi mo na sasabihin nung ba walang kasalanan dito. Kaya dito walang nakalagay dito ng mga nakapaskil ng mga billboards, ng mga ano bang tawag yan, yung mga kinakabit, mga poster, nasasabihin no smoking, dahil wala talagang may smoke na Kristiyano. Keep silence. Mga Kristiyano, disiplinado niya, they are the most disciplined people in the world, di ba? Amen? Minsan nakasakay ako sa sasakyan, sa jeep. Ako kasi pagdating sa school, maingay na sa school eh. Kaya ako ng jeep, gusto ko yung nanay. Mayroong
babae. Kadalasan yan, bigla may tatawa sa mga. So, sa first sa yeah, hindi na marinig. Ang ingay-ingay. Hindi na makikipag-out sa mga. Diba? Parang hindi maganda, ano. Kaya walang nakapastil dyan na, no smoking, keep silence, no littering, diba? Walang magkakalat. Salamat sa Panginoon, wala namang makalat ng mga Kristiyano. Kaya di tayo laging nagwawalis kasi pagkatapos ng panambahan, malinis pa rin. Kasi ang panambahan, talagang panambahan yan. Yung nasa panambahan, makain ng bubble gum, yes ba? Isa may umiyak na, may nakakabit ng bubble gum sa buhok ng klase. Diba? Salamat sa Panginoon. Walang batas na sinusunod tayo. Hindi batas ng tao ito, mga kapatid. Kaya, ang Holy Spirit, ang banal na Espiritu, siya'y nagbibigay sa atin ng disiplina. Hindi tao ang kukontrol sa atin. Amen. Hindi tao, mga kapatid. Amen? Amen. Hindi batas militar. May batas militar. May oras sila ng paggising, may oras sila ng pagja-jogging, may oras sila ng pagkain. Pero tayo walang mga batas na nilalagay sa atin. Pero, alam natin kung saan natin ilugar ang ating sarili. Kapag nasa oras tayo ng panambahan, sumasamba tayo sa Panginoon, hinihingi tayo sa Diyos, and winewelcome natin yung Espiritu ng Panginoon. Kaya makita niyo yung mga gawa ng Diyos sa buhay natin. Siya yung kumokontrol sa atin, mga kapatid. Kaya kahit sa amin noon, kahit buhay pa si Pastor, wala siyang sinasabi na bawal ganito, bawal ang ganyan, bawal ito, bawal yan, huwag mong gawin yan. Wala. Walang magsasabi sa atin ng bagay na iyon. Pero ang ating Panginoon pa rin ang nagtuturo sa atin. Kapag nabasa natin ang salita ng Diyos, at ikaw'y palabasan ng Biblia, ikaw'y nakikinig ng salita ng Panginoon, at ipinapasok mo sa iyong puso, siya na ang magsasabi sa iyo ng kanyang kalooban. Kaya yun ang napakaganda, mga kapatid. Kaya tayo tinuruan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Hindi ng tao. Kaya nga, ang salita ng Diyos ay matalas kaysa alinmang tabak. To be with the people of God, sabi niya. Ito yung iglesia ng Panginoon, purchased with His own blood. Na tayo ay binili ng dugo ng ating Panginoon. Hindi ng sino mang tao ang siyang kinakailangan na magmamayari sa atin. Sabi dito sa Acts chapter 20, verse 28. Hindi iglesia ni Manalo, hindi iglesia ng sino mang tao, ang iglesia nito, kundi ito ay iglesia ng Diyos. Sabi niya nito, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, na sa Kanya ay ginawa kayo ng Espiritu Santo, na mga obispo, upang pakanin niyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya sa Kanyang sariling dugo. Kaya nga po dito ang iglesia ng ating Panginoon, ito ay pag-aari ng Diyos. Walang nagmamay-ari na sino mang tao na kinakailangan ang mga tao ay susunod sa taong iyon. Yung leader, di ba? May mga leader yan, may mga liporis din siya. Kaya kung ano yung sabihin ng tao na leader nila, susundin nila. Ganito, ganyan. Yan. At nakita ko sa totoo lang, yung great leader, a good leader is a good follower. If you want to be great, you must be the servant of all. Hindi siya yung pinaglilingkuran. Hindi siya yung sinuservan. Yan yung ating mahal na pastor. Nung buhay pa siya. Minsan nilireview ko yung mga picture, yung mga lumang mga picture. Kahit sa oras ng kainan.
makikita mo si pastor, pumipila siya sa kainan. Di po ba? Pumipila siya. Nakikisama siya sa mga Kristiyano. Hindi siya espesyal na dalhin niyo nga kami dito ng pagkain. Dito, dalhin niyo kami dito. Sa parsonage, wala. Walang ganon ang panahon ni pastor. Talagang nakikisama siya. Nakikikain siya sa mga Kristiyano. Kapwa niya matatanda, minsan makikihalubili rin yan sa mga kabataan. Kaya nakasama ko siya sa mga paghahayo. Hindi special yung pagkain niya. Kung bibigyan man siya ng special, isi-share din niya. He don't want to be treated as special. Si pastor. Yung mga panahon yun. Alam niya si Sammy Morris, napuspos ng Espiritu Santo. Nung pumunta siya sa Amerika para hanapin yung Holy Spirit sa kanya, nakita nung ni Stephen Merritt na napuspos talaga siya ng Espiritu Santo. Dahil sa kanyang tuwa, ni-reserve siya ng isang room na napakaganda para sa kanya. Nung makita niya yung room na yun na napakaganda para sa kanya, sabi niya, wala na bang ibang room dito? Sabi niya. If there's a room that nobody wants, give it to me. Kung mayroon pang mas kwarto na inakayawan na ng lahat, yun ang ibigay niyo sa akin. What a kind of spirit. Gaano kagandang espiritu yung nasa kanya. Na hindi niya pinapatreat yung kanyang sarili, na bagan maaaring deserve niya yung bagay na yun, pero hindi niya iniisip sa kanyang sarili na karapat-dapat siya sa bagay na yun. Kaya yung tinatawag na servant heart. Kaya dito, sa iglesia ng ating Panginoon, alam niyo si pastor noong buhay pa siya, siya yung patay na siya, hindi na niya naririnig ito, pero yung example na iniwan niya. Alam niyo kapag may problema ang mga lokal na mga iglesia, minsan tumatakbo sa kanya, pastor, ganito may problema kami. Alam niyo kung ano ang sasabihin niya, mayroon kayong pastor sa lokal na iglesia niyo. Siya ang lapitan. Hindi niya inamin yung sarili niya na, ano ba ang tawag doon? Bypass ba yung tawag doon? Yung protocol parang gano'n. Na hindi niya ina-accept sa kanyang sarili na karapatan niya na yun dahil siya yung kinikilala. Kundi, inaano pa rin niya, ino-honor pa rin niya. Ino-honor pa rin niya. Kahit mas bata pa. Pastor. Kaya makita mo sa iglesia ng ating Panginoon, sabi niya, binili niya ng kanyang sariling dugo. Kaya ito ay pag-aari, ownership of God. Kaya kapag ownership mo, kapag pag-aari mo ang isang bagay, di ba kilala natin? Tayo, alam natin kung ano yung belong natin, di ba? This thing belongs to me. Ito, kilala ko to. Sa akin ito. Alam ko kung may gasgas na yan o wala. Yung sapatos mo, alam mo na rin kung natanggal yung tako. Kahapon, magbaba namin ng bus ni Sister Jenny na wala siyang bumaba. Meron takong dito, sabi ko. Hindi ko naman alam na sa kanya yung pagbaba namin. Sister Jenny, sabi may takong doon sa bus. Pagbaba namin sa... Pati niya, ay, oo, sabi niya. Sabi ko, kaya pala yung tako. Alam mo yung pag-aari mo kung ano yung missing part. Ano yung nawawala, di ba? Pag-aari mo. Kaya ganyan din po ang ating Panginoon. Yung iglesia, yung kapulungan, yung mga naligtas mula sa kasalanan, kilala din niya yung pag-aari niya. Alam niya na anak ka niya sa umagang ito. Kaya kung pag-aari mo yan, alam mo rin kung yung gamit mo, mayroon ng konting sira, di ko ba? Ay, susulsihan ko na to kasi may sira na siya. Di po ba? Kaya yung gamit na yan, dahil pag-aari mo yan, nasa sayo kung iingatan mo, hindi. Pero dahil pag-aari mo, at mahalaga iyon sa'yo, lalo pa ibinigay sa'yo ng mahal mo, comes from your loved one, iingatan mo yan. Yung mga iba nga ayaw pang gamitin eh. Di po ba? Dalaw-dalawin na, ito yung binigay ng ano ko, 20 years ago, ito yung binigay na sa akin. Ingatan, hindi ginagawa.
sinabi niya, iningatan niya ako sa umaga ito. Amen. Kaya pag-iingat ng Diyos na nasa kanyang kamay. Kaya kapag alam niya na nasasaktan niya, nariyan din siya, kinocomfort din niya. Kaya din mo makikita kung gaano kabuti ang ating Panginoon. Amen. At ayaw rin niya yan kahit tulutan na madudumihan yan, di ba? Gusto mo ba na yung gamit mo ay nadudumihan? Kahit minsan nga yung bahay mo, gusto mo laging malinis? Eh, napakaganda naman sa Sunday school namin dun sa Bulacan eh. Sino sa inyo marumi ang bahay dito? Sabi ni Brother Rudy. Cleanliness is next to godliness, sabi yan ni John Wesley. Go together yan, spiritual and material. Yes. Pati sa sarili. Hindi ka marunong mag-supply ng yung buho. Yan, ayos yan. Hindi ang mga Kristiyano. Yung sarili mo. Wala magmamalasakit yung kapitbahay, hindi yung magpapalasakin na makarigaluhan ka pa ng sawas. Kailangan ikaw na mismo, di ba? Sarili mo yan eh. Kahit yung tahanan mo, nasa iyo kung paano mo i-maintain yan para mapanatiling malinis. Kaya ganyan din ang ating Panginoon. Hindi niya hahayaan na pumasok sa iglesia ang marumi. Na may papasok na kadumihan yan. Aalisin niya yan. Kahit di ba nililinis natin? Pagkatapos ng panambahan natin, may nag-maintain ng cleanliness, dapat bawat isa sa atin, concern tayo din ng cleanliness ng ating panambahan. Dahil yan ay bigay ng Diyos para sa atin. Hindi lang isa, hindi lang yung mga nanay ang concern yan, kundi bawat individual na mga anak ng Diyos. Kaya ganyan din ang ating Panginoon, mga minamahal. Kaya sa kanyang iglesia, nililinis na yan. Kaya nakikita mo pagdaan ng panahon ng kanyang iglesia, lalo silang nayuyunay sa pag-ibig. Tignan niyo, magkakamukha na tayo ngayon. Tignan niyo mga noon ninyo, sabay-sabay kayo magsalamin. Ganun na, Luzon, Visayas, Mindanao na. Ang noon. Magkakahawig na tayo. Kung ano yung mahal niya, yun na rin ang mahal mo. Kung ano yung concern niya, minsan yun na rin ang concern natin, hindi po ba? Kung ano yung inaayaw niya, yun na rin inaayaw natin. Kaya lahat tayo dito, sama-sama. Sa ikalalago ng bawat isa. Ikalilinis ng bawat isa. Yung kalungkutan ng isa, kalungkutan din natin. Tingnan niyo si Jen, napakabuti ng Panginoon. Alam niyo mga estudyante ko na nagkakadengge, maabot ng 2 weeks. 1 week. 3 weeks pa minsan, hindi pa nakakapasok. Pero dahil mayroong mga anak ng Diyos na mabisang dumadalangin sa Panginoon, na dinidinig ng Diyos, ang araw lang 4 days. 4 days, lumabas na siya. Na dapat salinan siya ng dugo, hindi na nagamit, meron na nag-donate na kapatid na dugo sa kanya eh. Hindi na nagamit, di ba? Dahil ang mga anak ng Diyos, kung ano yung sakit ng kaligtingan, damdam ng buong katawan. Dumadalangin sa Panginoon. Kaya doon mo makikita, kaya meron tayong mga bagong kapatid ngayon. Ikantuhan nga namin kahapon. Umatid daw sila ng reunion. Nagugulat daw, bakit? Nasa reunion sila, pangpanambahan yung mga suot. Yung mga kabataan, lalo yung isang kabataan natin yan. Ang ganda-ganda pa naman daw ng legs. Bakit ngayon? Ang damit niya, para ng ganyan na, haba-haba na, sabi daw ng mga kabataan eh. Ano nangyari sa kanila? Galing kayong Tarlac, napakalayo noon. Kawawa naman ang mga anak ninyo. Sila dumiretso sa kanilang probinsya. Pinapanood sila. Pero tignan nyo yung isang bagong kapatid natin, nagaling pa sa ibang bansa para umattend ng convention. Pinapatotoo niya kung gaano kaganda yung kanyang natamo doon sa convention na yun. Kasama ng kanyang pamilya. Hindi ba ako naman ang mundo, may ismit lang sila. Layo-layo, sayang yung gas. At yung mga anak, mga isura na, may na-recruit na naman na bago. Sila lang daw dating pamilya ngayon,
nag-recruit pa ng bagong pamilya. Pero niya habang tumatagal tayo sa Panginoon ng patutuo niya, patutuo naman daw nila, dito nila nadama yung pag-ibigan ng mga anak ng Diyos. Diba't nakita natin lahat yung bagay na yun? Kaya nga hindi natin na kayang iwanan yung bawat isa eh. Ako alam ko ayaw nyo na rin akong iwanan, di ba? Ganun din kayo sa akin. Bakit? Dahil hindi mo mababayaran ng salapi yung kagalaan na makasama mo yung mga totoo. Yung mga totoong ginto, hindi yung mga fake, di ba? Marami na naglipa ng mga fake ngayon. Pero gusto mong tumingin ng totoo, ginto, pumunta ka sa iglesia ng Panginoon. We made the right choice. Nakagawa tayo ng tamang pagpili sa ating buhay. Na hindi lang tayo ito, ang mga totoo. Sa ibang bansa, mayroon din mga totoo. Sa may ibang probinsya, paisa-isa man yung kanilang bilang. Pero mga totoo, mga tao. Na anak ng Diyos. Isang marinig mo nga lang yung awitin nila, di ba? Talagang mararamdaman mo yung kapangyarihan ng awitin nila. Mga kapatid, salamat sa Panginoon na ito'y pag-aari ng Diyos. Lilinisin niya. At hindi lamang yun, iniingatan niya, alagaan ka. Sabi pa nga, aking nina, aking nina, ang iglesia ng Panginoon. Iniingatan tayo. Kinakalinga tayo. At ayaw natin na sirain o pakialaman ng iba. Kaya tayo mga watcher tayo. Ayaw natin na yung ating kapatid maagaw ka ng sinuman. Binabantayan din natin sila. We are our brother's keepers. Kaya tayo bilang mga magulang sa pananampalataya, kapag alam mo na nalilinis siya, tungkulin pa rin natin paalalahanan sila. Diba? Dahil sa iglesia ng Panginoon may discipline pa rin yan. Christian discipline. At sino kailangan na mag-ano yan? Walang iba kundi mga ministro ng Diyos. Natungkulin pa rin ng mga ministro ng Panginoon kapag isang Kristiyano nalilinis siya, na siya ay pagsabihan. O nalilinis ka na. Kapag nalilinis ka na, hindi ka anak ng Diyos, di ba? Kinakailangan manumbalik ka sa Panginoon at sundin mo ang kanyang mga palatuntunan sa iyong buhay. Kaya nga, sabi ko nga kanina, kung yung gamit mo, ayaw mo yan na pamugaran ng anumang karulihan, isa-shine mo yan, lilinisan mo yan. Kaya nga dito, ang banal na Espiritu, siya yung magbibigay sa atin ng discipline. Kaya pag yung God's discipline, hindi tayo makakano din eh. Hindi tayo makakapagtago dyan eh. Yung tao pa pwede eh, ang tao minsan nakapag-publiko siya sa kanyang kapwa eh. Pero sa Panginoon, buhay at hayag siya eh. Kahit nasaan ka, talagang sinusundan-sundan ka rin ang konsensya mo. Oo, sabi na safeguard, ako ang iyong konsensya. Ako ang iyong konsensya. Kaya kahit pikit ang mata mo, dilat ang mata mo, alam mo na mali ang iyong ginagawa. At napakaganda din naman, kapag alam mo yan, ilapit mo sa Panginoon sa sarili. Huwag mo pagmamatigasin ang iyong puso. Kaya mas maganda pa rin yung tender ang heart mo. Alam mo yung tender na heart, yung malambot ang puso, na kapag narinig niya sa kanyang sarili, mayroon siyang depresya, mayroon siyang pagkukulang sa Panginoon, kaagad-agad inaagapan na niya. Panginoon, ayaw kong mapalayo sa iyo. Napakahirap. Alam niyo, mga minamahal, may hirap ang mapalayo sa presensya ng ating Panginoon. Mas masarap na maging masunurin sa kalooban ng Diyos. Magiging masaya ka. Sa pagtupad ng iyong mga pangarap, mas masaya na kasama mo ang presence ng Panginoon sa iyong buhay. It is a chosen generation. Tayo daw yung mga pinili na mga hiniran ng Diyos. 1 Peter, bakit? Matagal na ako. First Peter chapter 2,
Verse 9. Datapwat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote at isang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Kaya mga minamahal, tayo pala yung mga hinirang ng ating Panginoon. Sabi niya, ipahayag ang karangalan niya ang tumawag sa atin. Niya ang tumawag. Sino yun? Walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya ito yung pagkatawag na ito, hindi sa ating sariling karangalan, kundi sa karangalan ng ating Panginoon. Pinili niya tayo buhat pa ng itatag ang sanglibutan. Yan ay sinasabi sa Ephesians chapter 3, verse 4. Sabi niya, He chose us even to the foundation of the world. Mula ng pagkatatag ng sanglibutan, ikaw pala ay pinili na ng Diyos. Pero mo, pinili na niya. Karangalan niya ay kay papili ng Diyos. Di po ba? Nasubukan niyo na po bang mapili? O ikaw ngayon ay isasaling muse sa ating paaralan. Wow! Muse naman. Ikaw ngayon naman sa tagisan ng mga talino, wow, napili ka. Ibig sabihin, may tiwala sa'yo yung pumili sa'yo. Di po ba? Kaya niyo sa ating bayan, kuminsan, may mga pinipili yan eh. Para mag-represent ng ating bayan na Pilipinas. At kuminsan, napakaganda dahil dito sa ating bayan, maraming napipili mga talagang magaganda daw, mga Pilipina, pang Miss World, pang Miss Universe, ano ba? Pang Miss International. At sigurado ko yung mga pinipiling niyan, hindi naman nila iniisip na pagkapili sa kanila, kamot may lang, di ba? Gusto rin nilang ipakita na sa pagkapili sa kanila, hindi nagkamali yung pumili. Kaya ang kanilang ginagawa din nila yung the best para hindi mapahiya yung pumili sa kanila. Para hindi mapahiya yung kanilang bayan. Kaya nga po sinasabi dito, we are a chosen generation. Tayo daw yung mga pinili ng Panginoon na mag-represent sa karangalan ng ating Diyos. Ikaw at ako sa umaga nito. Kaya nga yung mga pinipili niyan, may mga training yan, trinitrain sila kung ano yung dapat nila, mga ugali, di ba? Minsan nga yung mga ano nila, bago sila mapili maraming preliminaries na mga ginagawa. Pupunta sila sa isang lugar, magpapakain sila ng mga mahihirap. Iba ngayon, makipag-deal sa mga iba't ibang uri ng tao. May mga grade yan, gradean sila. Kung pwede ba sila. Kaya ganoon din po tayo sa mga ganito. Mga pinili ng ating Panginoon to represent Christ. Para i-represent ang ating Panginoon. Kaya tayo yung kanyang unti-unting dinidisiplina, nililinis, tinuturuan, habang tayo ay lumalakad sa ating Christian life. Tayo ay tinuturuan at pinaaralan, lalong pinabuhusay yung ating sarili sa harapan ng Diyos para sa karangalan na iyong tumawag sa atin. Hindi tayo hahayaan na maging madumis, di ba? Kaya habang tumatagal tayo sa Panginoon, gumaganda yung ating spiritual life. Gumaganda yung ating espiritu. Lalo tayo nagiging maamo. Lalo tayo nagiging close sa Panginoon. Lalo tayong nakakaralan ng ating Panginoon. Kaya ngayon, iisipin natin, tayo bilang napili sa isang bagay, kung ikaw isang napili, the best performance ang ibig mo may present, di ko ba? Best. Bakit? Sino ba yung nire-represent natin? Sino ba yung tumawag sa atin? Sino ba yung pinaparamalan natin? Di ba ang ating Panginoon? Yes. Kaya minsan ka nang mapili, di ba dapat gawin mo na yung the best mo?
Baka yan lang yung huling chance na ibibigay sa'yo. Pero the best na ipakita mo sa Panginoon. Hindi mahalang-masagit lang sa iyo paano. Hindi basta magawa lang. Hindi basta makakanta lang. Hindi basta makapag-beat lang. Dapat matagal ka na sa Panginoon. Gumaganda na rin. Hindi ko alam kung gumaganda rin yung beat ko eh. Dapat nag-i-improve tayo. Kahit sa ating pagtugtog, lalo na sa pagsamba sa Panginoon, i-match yun na. Magmamatch na yung iyan. Saka yun. Saka yung mahaba naman yung mahaba yung bass. Kasi bibili pa tayo ng violin eh. Yun na, nagmamatch na yan. The best na para sa Panginoon yan. Kidalawa yung audience natin, 3, 5 yung audience natin. Amen. Usahin natin lahat para sa Panginoon. Yes. Yung mga iba, ang energy nila kapag sila gumagawa sa Panginoon. Yung napakaraming audience, yung libo-libo, kaya doon nila binibigay yung buong energy nila, buong ganda ng boses nila, yung galing nila, mangalan, dahil napakaraming audience. Pero alam ninyo, sa paglilingkod sa Panginoon, kahit 2, kahit 3 yung dadatnan mong audience, kung ano pa rin yung ibig ng Panginoon, na ipangharal mo, gawin mo para sa Kanya, yung the best pa rin ang karapat-dapat na tanggapin ng ating Panginoon. The best. Bilang mga pinili ng ating Panginoon. Only one chance to do His will. Baka uling chance mo na yan na magawa ang kalooban ng Diyos. Di ba natin gawin na yung para sa Kanya karapat-dapat? Napakaraming rason. Kasi. If there's a will, there's a way. Kaya para tayo lumago sa pananampalataya sa Panginoon, alam mo na sa iyong puso na yung ginagawa mo, Panginoon, ito na yung the best na magagawa ko para sa iyo. Na bagaman maaaring sa iba, hindi pa rin yung the best na nakikita nila sa iyo. Pero sa iyong puso, Panginoon, ito na eh. Ito na yung kaya kong gawin para sa iyo. Ito na yung pinapanalangin ko na gift na itinawag mo sa akin, gawin mo na. Iba-iba yung mga gifts na tinawag niya sa atin, mga kapatid. Stick to that gift. Kung iyan nga pagyamanin mo yan, maaaring mag-multiply pa yan kapag naging tapat ka sa itinawag niya sa iyo. Amen. Pero yung paglilingkod sa Panginoon, hindi ito sa pilitan, mga kapatid. Full-heartedly. Yung paglilingkod sa harapan ng Diyos. Makita man o hindi makita yung ating ginawa sa Panginoon. Pero alam mong gumawa ka. Yun ang magbibigay sa iyo ng inspirasyon. Yun ang magbibigay sa iyo ng kagalakan sa araw-araw. Na nagawa mo, na-accomplish mo yung itinawag ng Diyos sa iyo. Na hindi sakitan. Kundi ng iyong buong puso. Na mayroong kasamang sakripisyo. Kaya paglilingkod talaga sa Panginoon, may kasamang sakripisyo ito, mga kapatid. Amen. May kasamang sakripisyo yan. At alam mo rin kung pangunahin na ang Diyos sa buhay mo. Hindi natin pwedeng baliktarin ang salita ng Diyos. Kapag sinabi ng Diyos, seek ye first the kingdom of God, wag mong sasabihin, seek ye first my own will. The daily language of a perfect man is not my will, O Lord, but thy will be done. Ito yung will mo, Panginoon, kaya ito yung gagawin ko. Unahin kita, bahala ka na sa akin. Bahala ka na sa aking trabaho. Bahala ka na sa aking pag-aaral. Dahil inunan kita sa aking buhay. Diba maganda? Amen. May kasamang sakripisyo. Tinatawag ka pala ng Panginoon. Kaya mga minamahal, choices. Sa araw-araw, gumagawa tayo ng pagpili. Panginoon, ito o ito. Maaaring mayroon din gumagabay sa'yo. Andiyan yung mga magulang mo. Pero yung choice pa rin natin. Hindi nawalay ng Panginoon sa puso natin. Nasa atin yung buhay yung susundin. Napakaganda. Nasundin natin yung kalooban ng Diyos. Doon ka magiging masaya. Amen. Kung doon ka masaya, doon ka. Pero outside Christ, hindi ka magiging masaya dyan. Amen. Kailangan piliin mo ang Panginoon. Yes. Yung will ng Panginoon sa buhay mo.
Kagaya ng pagpiling ginawa ni Moises. It ends up to victory. Kasama ang Panginoon. Ang kanyang tinignan, ang kanyang tinitigan, yung langit, yung eternal, na kailanman hindi na makukuha sa kanya. Dahil kasama niya ang Diyos. Tayong lahat ay tumayo. Hiling natin sa pamanan ni Sister Tessa. Closing prayer. Ay imanalangin. Amanang Diyos, manala at makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Ama, sa araw na ito na inyong pinagkaloob sa amin, Ama, upang kayo aming nasamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, Ama, sa mensahe na nakapaloob sa iyong mga salita, Ama. Naway ito'y magiging gabay namin sa aming pang-araw-araw, Ama. Salamat po, Ama. At binigyan niyo kami ng pagkakataon na kami po'y makapamili, Ama. At salamat po, Ama. Kahit hindi kami nagkamali sa aming pagpili sa inyo, Ama. We made the right choice. We made the right decision, Ama, na kayo sa aming mapili, Ama, na magtatagumpay sa aming mga buhay, Ama. Salamat po muli, Ama. At tawa, Ama, sa lahat ng oras na aming gaganapin sa aming mga buhay, Ama, ay kayo po ang magtatagumpay, Ama. Ang iyong mga salita, Ama, ang magbigay sa amin ng kapangyarihan, Ama, upang kayo aming masunod, Ama. At Ama, tulungan mo nawa kami na ang lahat ng aming paglilingkod sa inyo, Ama, ay maibigay namin ang buong puso, ang aming buong buhay, Ama, na sa gayon ay ikarapat-dapat sa iyong dakilang harapan. Salamat po muli, Ama, sa iyong pagpapala sa amin. Salamat sa iyong patuloy na pagsama sa amin, Ama, na iyong banal na Espiritu Santo at awa, Ama, ay patuloy niyo po kaming gabayan, Ama, na inyong banal na Espiritu, Ama, hanggang sa matapos ang gawain sa buong araw na ito, Ama. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesus.